Magandang umaga, Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Miyerkules 22 July 2026. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon o yung ating hanging habagat ang patuloy na makakaapekto dito sa may bahagi ng Palawan, ganoon rin dito sa bahagi ng Mindanao. Samantala, meron tayong binabantayan na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito ay huling namataan kaninang alas 3 ng umaga sa layong 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ang nasabing low pressure area ay inaasahan ng papasok ng ating Philippine Area of Responsibility possible po ngayong umaga. At inaasahan ito o mataas ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. At kapag nakapasok na nga ito ng ating PAR at naging isa ng ganap na bagyo, ito ay bibigyan natin ng local name na Quiapo. Generally, kikilos ito northwestward at posible siya mag-close approach o mag-landfall dito sa may bahagi ng Cagayan between Friday and Saturday. At inaasahan posible niya maabot ang tropical storm category. Sa ngayon, yung extension nito nakapekto naman dito sa may bahagi ng Bicol region, ganoon na rin sa Eastern Visayas. Para naman sa ating general area forecast, asahan natin ang Western Visayas, ganoon na rin sa Negros Island region, Central Visayas, nalalabing bahagi ng Visayas at Palawan, ganoon na rin sa Bicol region ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala, ang Metro Manila at ng nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ang buong Mindanao, asahan din natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa ating flight level wind chart dito sa 2,500 to 5,000 feet, asahan natin ang hangin dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon at northern Luzon, ang east to northeasterly winds. Samantala, variable winds naman ang ating mararanasan dito naman sa may bahagi ng central Luzon. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, asahan naman natin yung mga southwesterly winds. Para naman sa 10,000 at 18,000 feet, asahan naman natin na ang hangin dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon at northern Luzon, asahan natin ang variable winds. Samantala, east to northeasterly winds naman ang ating mararanasan dito sa may bahagi ng central Luzon, southern Luzon at ganoon na rin sa may bahagi ng western Visayas. Ang nalalawing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin ang mga variable winds. Para sa impact nito sa flight operations, asahan natin dito sa may Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan, yung moist southwesterly flow na ina-expect natin na makapagdala ng mga rainfall at mga gusty surface winds. Ang impact nito sa rotary, posibleng nitong ma-reduce ang mga visibility and gusty winds na posibleng mapag-limit ng ating VFR at mga low level o low altitude operations. Wet helipads may also increase the operational hazard. Samantala sa fixed wing naman, asahan naman natin na posible tayong makaranas ng mga low ceilings, turbulence at mga wet runway conditions. Ito ay posibleng mag-result sa flight delays, cancellation or diversion to alternate airfields. Samantala sa Bicol region at Eastern Visayas, asahan natin yung converging moist air expected to produce widespread cloudiness at ang mga rainfall. Ang impact nito sa rotary, inaasahan natin yung mga reduced visibility and light to moderate turbulence na posibleng mapag-restrict ng ating mga low-level flight operations. Samantala sa fixed wing naman, yung mga IFR conditions are expected during approach and descent. Turbulence and rainfall may result in flight delays or diversions to alternate airfields. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin yung afternoon convective development na posibleng mapag-produce ng mga gust fronts at mga heavy rainfall. Ang impact nito sa rotary, asahan natin yung mga downburst, strong wind gusts, and reduced visibility na posibleng makapag-pose ng significant hazard to flight operations, avoid CB or cumulonimbus activities. And sa fixed wing naman, asahan natin yung mga severe turbulence and mga wind shear, posible during arrival and departure phases. Aircraft may experience delays or require diversions to alternate airfields. Ang haring araw ay sumikat kaninang sa 5:37 at ito naman ay lulubog mamayang 6:28 p.m.
Para sa ating moon illumination, 60% increasing. At para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga official social media accounts. Yan lamang pong latest update mula sa ating lagay ng panahon. Sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Hermelino T. Calubiran Jr., PAF GST, ako po si Staff Sergeant John Altiso Cipuedes, Philippine Air Force Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga, Pilipinas.